sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So, magdi-December na naman po, mga kapatid. Last December, binigyan tayo ng tema ng ating Panginoon. Yung tema natin ngayong taon. Anong tema natin ngayong taon? Possessing the promise. Sa Tagalog, ang pag-aangkin o pagkuha, pagtanggap sa pinangako ng Panginoon. Nung binigay sa atin ng ating Panginoon last December, ang tema ng possessing the promise, wala tayong idea na aayusin ng Lord itong church natin ng ganito. Wala tayong idea, wala tayong hawak na pera, struggling ang ating finances. Nagmi-maintain lang tayo ng balance sa bangko para makasurvive ang ating pong church sa ating pong fixed expenses. But then, ang ating Diyos ay ang Diyos na imposible. He can create because He is the Creator. Kung titignan natin ang ating mga sarili, kung i-assess natin, tatayain natin ang ating kakayanan, we cannot do anything. Hindi natin kayang gawin to. But God is faithful in fulfilling His promises. Amen? He is faithful. Kaya nag-i-enjoy tayo ngayon. Kaya sabi natin nung Thursday, although the blessings that we receive from God is really overwhelming, talaga namang nakaka-overwhelm ng puso at isipan pag nakikita natin, sapagkat ang tagal-tagal natin pinagpe-pray. Kaya nung binigay ng Panginoon, overwhelmed tayo. But last Thursday, ni-remind tayo ng Panginoon that our joy, our confidence must not rest upon the things of this world, kagaya ng church lang natin. Yes, masaya tayo. Maligaya tayo habang nag-i-enjoy tayo dito sa lugar na binigay ng Panginoon. But, let us always remember that our true joy, lasting happiness, confidence, must rest upon what we already received. Ano yun? Yung kaligtasan mo, kapatid. Yung kaligtasan mo. Dapat yun ang nagbibigay sa atin ng motivation. Bakit tayo dadalo dito? Hindi dahil maganda ang church natin. Hindi dahil komportable na tayo. Kulang pa yan. Magkakaroon pa na ng mga karagdagan. Hindi dahil pinaganda ng church sa iglesia. Kundi, dadalo tayo. Uupo tayo, makikinig tayo sapagkat naiintindihan natin yung bigat, yung lawa, yung taas ng pag-ibig sa atin ng Diyos na pinatunayan na niya matagal na panahon na. Yung pagkaunawa na yun ang dapat nagmo-motivate sa atin kaya tayo nandito sa church. Ang ibang mga bagay, bonus na lang. Pero hindi yun ang main course. Ang tunay na tampok ay ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang tema natin, mga kapatid, may tatlong bahagi. At nandito na tayo sa pangatlo. Possessing the promise. Number 1, God is faithful in fulfilling His promises. Number 2, God has His perfect timing in fulfilling His promises. Ito na yung timing.
palad ang mga young people ngayon. You will get to enjoy these benefits ng magandang church nyo. Yung mga young people. Kaming mga nauna, marami kaming pagtitiis. Pero ngayon, binibigyan kayo ng Panginoon ng mas magandang facility. Nag-step up ang Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng magandang bahay-sambahan. Inaasahan kayo, young people, na mag-step up din. Pangit naman kung nauna ang Lord na magbigay sa inyo ng magandang pasilidad, pero hindi nyo iaangat ang level ng inyong pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Ito yung time nyo, mga young people. Inaasahan kayong mag-step up. Amen ba? Young people. Amen. Ito yung time na mas marami tayong mga young people na professionals. Ito na yun. Ito na rin yung time na maraming promising at matatalinong mga bata na nilalagay ng Lord sa ating iglesia. Ito na yun. So nakikita natin yung vision na binigay sa atin ng Panginoon sa panahon pa lamang ni Pastor Kaloy. It's happening. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Although wala tayong pera, may ginamit ang Panginoon na mga tao hindi sa labas. Okay? Nakikita niyo nakapagpagawa ang iglesia ng magandang pasilidad na ito. Ang ginamit niya, mga kapatid, ay hindi tao sa labas ng iglesia. Gumamit ang Panginoon ng mga tao, miyembro ng iglesia, para pagdaluyan ng pagpapalang financial. Alam niyo na yun? Nasabi ko na yun sa inyo. Early 2023, maybe February, may mga tao, although hindi natin nilalabas sa kanilang pangalan, ayaw nating pangunahan ng Panginoon sa pagre-reward dun sa mga taong ginamit niya. Pero ang ginamit niya, mga kapatid, para pagdaluyan ng finances, ay mga miyembro din natin. Nag-i-encourage yun sa atin. Para isipin, kaya palang gumamit ng Lord ng mga tao sa loob ng iglesia. Para pagandahin ang pasilidad o ang gawain. Kaya pala. Bakit hindi mo sabihin sa Lord, Lord, ako din, sama mo ako dyan. So pagkat itong nakikita nyo na ito, mga kapatid, ang financial na ginamit dito, gumamit ang Panginoon ng 6. Yung malalaking portion, 6 na miyembro lamang. 6. Okay? Ang dami natin. Halos 100 tayo. How much more if God will use every one of us para lalong ayusin, pagandahin, i-expand ang kanyang ministeryo dito sa ating lugar. Are you accepting the challenge? Gusto mo bang isa ka rin sa gamitin ng Panginoon? 6 pa lang ang ginagamit niya. And then, yes, meron tayong pera. Pero alam namin ni Pastor Jonathan, yung hawak na pera na yon, kukulangin. Because we are estimating somewhere from 2 million to 3 million. Yan ang estimation namin ng mga pastoral. In-estimate na, kulang ang hawak natin. Dahil ang hawak natin ay 1 million plus. In-estimate na. Pag tuminag tayo tininag na natin, baka along the way, kapusin tayo, kulangin, sayang naman. Ngunit, mga kapatid, sa abilidad din ng Panginoon, sa paggamit niya sa abilidad sa ating administrative pastor, si Pastor Jonathan. Yung nakikita nyo ngayon, na-swap o nailapat
kung ano man yung perang hawak natin para maging maayos na ganitong iglesia. Nasa 800 plus pa lang to. At nadadamay na itong ating Sunday school room para sa mga bata. Okay? Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Palakpakan po natin siya. Hallelujah, hallelujah. So, I encourage every one of us. Huwag tayo pong tumigil. We are encouraged nung February na magtuloy-tuloy po tayo sa pagiging available na gamitin ng Panginoon sa maliliit na halaga. Huwag po tayong tumigil. Hayaan po nating dumaloy ang pagnanais sa ating isipan na magamit ng Lord sa mga hindi pa natatapos na gawain. Marami pa po tayong gagawin sa labas. Although nakikita niyo ayos na dito sa loob, marami pa sa labas. And I am encouraging each and every one of us to consistently. Hindi po tayo nagtatakda ng halaga. Alam niyo kung ano ang inyong kakayanan. Hindi po tayo nagme-measure ng kung gaano kalaki ang binibigay. No. Gusto lang natin ipakita sa Panginoon na itinataas natin ang ating kamay at sinasabi sa Panginoon, Lord, ako, gamitin mo. Ako, isali mo dyan. At ipakita natin yun sa Panginoon. Huwag sa isa't isa. Huwag natin ipakita sa isa't isa. We will do it in secret, kagaya ng ginawa ng 6 nating miyembro. Although nagbigay sila ng malalaking pera, pero sekreto yun. Hindi natin sila itataas. Sekreto yun at walang makakaalam nun. Gayon din tayo. Maliit na halaga. Pero yun ang nakikita ng Lord na kakayanan natin. Then, give that offering to God. At magiging napakalaking blessing nun, mga kapatid, para sa ating iglesia. Okay, so magpapatuloy po tayo sa mensaheng binigay ng ating Panginoon. God's redemptive plan. Yan po yung ikatlong yugto o bahagi ng tema na binigay sa atin ng ating Panginoon. Number 1, God is faithful in fulfilling His promises. Number 2, God has His perfect timing in fulfilling His promises. And number 3, God is making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. Ang lahat ng nai-enjoy natin, mga kapatid, material, physical, spiritual, mental, financial, lahat po, nakasentro yan sa blessing ng Lord sa paggamit niya sa ating Panginoon Hesus Kristo. We can never enjoy anything in our life as a child of God, as a Christian, kung hindi po dahilan sa sakripisyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. At tinutuntun natin yun mula pa sa simula. Yan, nagsisimula tayo sa Genesis. Tinitingnan natin, pinapakita sa atin ng Panginoon, paano niya inilatag ang kanyang planong kaligtasan sa atin. Imagine that. Listen very carefully. Imagine that. As early as Genesis, nilalatag na ng Panginoon ang kanyang planong kaligtasan para sa iyo, kapatid. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Imaginin mo na hindi pa nagsisimula ang sanlibutan, wala pa ang buong sang-universo, mga kapatid, nasa isip ka na ng Diyos. Saan natin makikita? Ephesians chapter 1. Basahin ng Ephesians chapter 1, dun hinalayhay ni Apostol Pablo. Nagpaplano ang Diyos, nagplano siya, at He carefully organized the details of everything para makarating sa kaunawaan mo ang kanyang planong kaligtasan.
At naipakita ito nung sinimulan natin ang serye na ito. Ngayon, tinutumbok natin yung panahon ni Jacob. Okay, redemption. Panahon ni Jacob. Story of the life of Jacob. Ang istorya ng buhay ni Jacob, mga kapatid, ay nagsimula sa isang pagkakamali. Do you know that? Si Jacob ay pangatlong patriarka natin. Abraham, Isaac, Jacob. Natapos natin yung kay Abraham, yung kay Isaac, ngayon ay kay Jacob. Redemption ang pinag-uusapan natin, kaya pinopokus natin ang mahabang aralin patungkol sa buhay ni Jacob. Ang buhay ni Jacob, mga kapatid, ay nagsimula sa isang pagkakamali. Okay? Nagsimula sa isang pandaraya. And we are all guilty of that. Walang taong hindi guilty sa pagkakamali, sa pagkakasala. Lahat tayo, kahit si Pastor Doy, nakataas ang kamay, nagsimula tayong lahat sa pagkakasala. Nung magkamali si Adan at si Eva, minana natin yon at dumalay sa atin ang kamandag ng kasalanan na yon. Kaya lahat tayo, mga kapatid, ay nagsisimula sa pagkakasala, sa pagkakamali. But we are talking about redemption. Katubusan. At napakagandang example ng buhay ni Jacob para magkaroon tayo ng pag-asa. Okay? Na kahit tayo ay nagkamali, nakalumlum sa putigan, kapatid, merong pangako ang Diyos sa atin. That is the very reason why God brought Jesus Christ upon that cross of Calvary 2,000 years ago. Mamatay sa cross, magsakripisyo para iahon tayo sa putikan. Para bigyan tayo ng pag-asa. At ang buhay ni Jacob ngayon ay tinutuntun natin. Anong natutunan natin last Sunday? What have we learned from our previous message? Ano yung title ng message ng Sunday? Mga kapatid, ang ating pagkaunawa ay nakabase, parang nag-aaral sa eskwela. Ang ating pagpasa sa mga pagsusulit ay nakabase kung nakatutok tayo sa ating pinag-aaralan. Huwag nating maliitin ang bawat mensahe na tinatanggap natin kada linggo. No, kailangan mo yun. Because every day has a test. May mga quizzes. Sa bawat pagsabak natin sa buhay natin sa araw-araw, oras-oras, may mga quizzes. At ang pananagumpay natin, mga kapatid, ay nakasalalay kung nakatutok ka sa salita ng Panginoon. Huwag mo sabihin magaling ka. Huwag mo sabihin kaya mo. Kung ini-ignore mo ang salita ng Lord, sa mga mamunting pagsubok sa araw-araw, babagsak ka. At yun ay nakakahiya sa harapan ng mapagmahal ng Diyos. Na ipinagkakaloob sa iyo lahat, na ibinibigay sa iyo lahat, all the blessings, para magtagumpay ka. Sa pag hindi mo inuunawa, hindi mo iniintindi, ini-ignore mo, binabaliwala mo, minamaliit mo, siguradong babagsak ka sa quiz. At pag bumagsak ka sa quiz, kapatid, hindi ka gagraduate. Hindi ka gagraduate. Uulit-ulitin mo ang mga subjects na hindi mo ipinapasa. Yun ang katotohanan. Kaya marami sa atin, ulit-ulit ang mga problema sa buhay, hindi nagbabago ang problema, pero hindi tayo makapasa. Bakit? Kinakapos tayo ng pangunawa sa panukala ng ating Diyos. That's why we are being admonished in every messages na binibigay sa atin ng Panginoon. Sit down and listen. Listening carefully to the words of God. Ano yung
mensahe natin last Sunday, the deceiver has been deceived. Ang mandaraya ay siya ngayon dinadaya. The gravity of the consequences, yung resulta ng ating pagkakamali. Isang trahedya. Mga kapatid, isang trahedya na magpapahamak sa buhay natin at magiging sagabal sa panunumbalik natin sa piling ng Diyos ay ang paniniwala na okay lang magkamali, okay lang magkasala. Huwag niyo ilalagay sa isip niya. Isa itong trahedya na paniwalaan mo sa isip mo na okay lang magkasala. Pwedeng magkamali. Lahat naman nagkakamali. Okay lang to. Pinapagaan mo, minamaliit mo ang pagkasuklam ng Diyos sa kasalanan. Alam niyo ba kung bakit hindi makakabalik si Satanas? Alam niyo ba kung bakit hindi na siya makakaiwas sa apoy ng impyerno? Bakit? Pinaniwalaan na niya ang kanyang kasinungalingan. He is the deceiver. Yes? Who is the deceiver? Na sinasabi ni Jesus Christ? Satan. Siya ang manlilinlang. At ito ang pinakamainam niyang panlilinlang. Nilinlang niya mismo ang kanyang sarili. Nilinlang niya na tama ang kanyang ginagawa. At dahil kinumbinsi niya ang kanyang sarili na tama ang kanyang ginagawa, na okay lang na sumuway sa Diyos, okay lang ang magkasala, okay lang na hindi gawin ang kautusan ng Diyos, dahil nilinlang niya ang kanyang sarili, kapatid, nakukumpiyansa na siya ngayon sa kanyang ginagawa. Huwag niyong maliitin ang pagkakamali, ang pagkakasala. Magdudulot po ito ng malaking, matinding consequence sa ating buhay. Satan's problem is that he believes himself and his deception. And this is the very reason that he will be condemned and will be bound to hell, along with those people who will also believe in his deception. Hindi siya makakabalik sa Diyos kasi hindi na siya lalapit sa Diyos. Bakit? Pinaniwalaan na niya ang kanyang natama ang kanyang pagkakamali. Huwag na huwag yun sasapit sa atin, mga kapatid. Minsan, sa ayaw at sa gusto niyong aminin, sa ayaw at sa gusto nating aminin, pinapatigasan na natin ang pagkakamali natin sa ating isipan. Ayaw nating sumuko. Ayaw nating manghingi ng sorry. Ayaw nating bumalik sa Diyos. Kasi feeling natin, okay naman, wala namang nangyayari. Ayos naman, lahat naman ginagawa ito, lahat naman, normal lang ito. Okay lang. So nagiging parang magaan sa atin na magkamali. But then again, hindi po yan, mga kapatid, ang ninanais na makita ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Ayaw niyang matulad tayo kay Satanas na hindi na makakabalik sa Diyos. Dahil pinatigasan na niya na tama ang kanyang pagkakamali. That's why. That is why. Every believer, every child of God, every time na magkakaroon tayo ng pagkakamali, kapatid, daranas tayo ng consequences. Asahan niyo yan. Asahan niyo na kung kayo ay tunay na mananampalataya, every time na hindi niyo gagawin kahit sa pinakasimple na pagsuway natin
salita at pag-uutos ng Diyos, kahit sa pinakasimple, kapatid, asahan mo that there will always have a consequence. Sapagkat mahal tayo ng ating Diyos. Hindi niya tayo hahayaan. Papanagutin niya tayo. Kagaya ng nakikita natin sa buhay ni Jacob. Ano natutunan natin? Number 1, the consequences of sin will haunt the person who committed it. Dadalawin tayo ng parusa. Dadalawin ng parusa ang taong nakagawa ng kasalanan at hindi siya makakaiwas dito. Okay? Kaya mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip ka bago mo gawin ang kasalanan. Sapagkat dadalawin ka ng consequence. Hindi ka nito tatantanan, sabi nga ni Mike Enriquez. Kung mananampalataya ka, mapalad ka dahil dadalawin ka ng consequence dito sa lupa. Sapagkat ibabalik ka ng Diyos. Sa pamamagitan ng parusang ibibigay niya sa iyo, mapapaisip ka na kailangan mong bumalik sa Diyos. Ngunit kung hindi ka mananampalataya, kung hindi ka tunay na anak ng Diyos, akala mo, you are getting away with all those deceptions, all those sins in your life. Akala mo, hindi naman ako nahuhuli. Ayos lang to. Tuloy-tuloy ako, hindi ako nahuhuli. Wala mong nakakakita ng pagkakamali ito. At hindi ako nagkakaroon ng consequence. Akala mo, walang consequence. Pero pinakamabigat ang consequence mo. Bakit? Dahil hindi ka natitinagin dito sa mundo ito. Saan ka natitinagin? Sa apoy ka na ng impyerno. Kaya huwag kang mapanatag na walang consequence. Huwag mo isipin, dire-diretso lang ako. Gagawin ko ng gagawin. Wala namang nangyayari. No. Kapag hindi ka tinitinag sa mundong ito, kapatid, ibig sabihin, ang parusa mo ay sa future o sa eternity, sa apoy ng impyerno. Ayaw natin. Kaya mas mapalad tayo kung kagaya tayo ni Jacob, kung kagaya tayo ni David, ni King David, na pag nakagawa ng kasalanan, immediately, nandyan ang intervention ng Panginoon at ibibigay ang parusa. Gagamitin niya ang parusa para makapanumbalik muli sa Diyos sa isang buhay na maayos. Number 2, the consequences of sin can be bearable. If you will confess, you will admit your sin, and believe the fact that you really deserve it. Ang parusa ng mga kasalanan na gagawa natin, ang consequence, ay magiging magaan, kapatid. Pakinggan mong mabuti. Because many of us are guilty of sin na maaaring nakatago sa ating buhay. Na maaaring hindi nakikita ng lahat. Tandaan mo, darating ang consequence mo. At sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon na kung dumating ang consequence at napakabigat nito, tandaan mo, kapatid, the consequences of sin can be bearable. Ang parusa ng kasalanang nagawa mo ay pwedeng maging magaan. Paano, Pastor? Kung aaminin mo ang iyong kasalanan at tatanggapin na karapat-dapat mo lamang pagdaanan ang mga parusang ito. There are so many people, brethren, na lumalapit sa akin for counseling. Napakabibigat ng problema. Actually, yung mga problema nito, yung mga consequence ng kanilang mga decision making. Maraming mga lumalapit sa akin at nagpapa-counsel na parang hindi na masusolusyonan ang mga problema. Sa awa at sa grasya ng Diyos. Kapatid, merong record ang ating iglesia na all of them, meaning 100% ay naitawid ng Diyos
sa napakatinding problema. Because the consequences of their sin ay naging magaan, bearable. Because they admit, because they confess, hindi sila naging proud, hindi sila naging mayabang, at dumako sa harapan ng Diyos at nanikluhod. And then bumalong ang wisdom karunungan ng Diyos, tinuruan sila sa proseso ng pagbabalik sa Kanya. Although the process may seem very long, years, but then, ang maganda mga kapatid, once na nasimula ng process at naging faithful ka sa pagtupad sa mga pagsunod, sa mga inuutos ng Diyos, kapatid, ang dulo nito ay napaka-inaw. So God always has a bright future for you to look forward and cling to if you will listen, if you will trust, and obey His words. Ang Diyos, kapatid, ay palaging may nakalaang magandang bukas na pwede nating tanawin at kapitan kung, listen very carefully, kung atin lamang pakikinggan, paniniwalaan, at susundin ang salita ng Diyos, ang proseso ng ating pagbabalik sa Kanya. So deny yourself. Mataas ba ang pride mo? Ayaw mo bang malaman ang nagawa mong pagkakamali? Gusto mo bang magpubli sa kadiliman at kayanin sa sarili na batahin ang tindi ng iyong consequence? Yun bang nasa isip mo, kapatid? Walang tulong na darating sa iyo. Walang tulong na darating sa iyo. But, kung lalapit ka sa ilaw, kung hahayaan mong masinaga ng Diyos ang iyong kadiliman, kapatid, mauunawaan mo ang sitwasyon mo. At dadaloy ang kumpiyansa, dadaloy ang karunungan ng Diyos para mahugasan ka, maisaayos sa lahat ng consequences o problema dinaranas mo dahil sa pagkakamali mo. Lumapit ka sa Kanya. Iwanan mo ang pride mo. Ibaba mo ang pride mo at lumapit sa Diyos upang makita mo ang kalinawan at solusyon sa iyong mga problema. So what is our message for today? A bright future in the midst of God's punishment. Next time, sana may ayos na natin ang ating projector. Sapagkat matagal pong ayusin yan. Naiintindihan natin na mahirap mag-construct, mahirap mag-organize ng lahat ng bagay. Next time, magkakaroon na tayo ng projector. This time, listen very carefully. Meron tayong recording. Kung hindi nyo nasusubaybayan, kapatid, meron tayong recording. Balikan nyo, isulat nyo yung mga points natin para hindi nyo ma-miss yung message ng Panginoon. Ang message for today is a bright future in the midst of God's punishment. Magandang hinaharap o magandang bukas sa gitna ng parusang nararanasan mo dahil sa iyong kasalanan. Although nagdaranas ka, kapatid, ng parusa, dahil totoo namang nagkasala ka, tandaan mo, may pangako ang Diyos na ng magandang bukas, magandang hinaharap, habang dinaranas mo, habang binabata mo, habang pinapasan mo ang parusang nakalaan dahil sa iyong kasalanan. And we will read Genesis chapter 30, verses 25 to 43. This is also an event of the life of Jacob. Genesis 30, verses 25 to 43. And I will read. Marami pa tayong oras. Genesis chapter 30, verses 25 to 43. It says, you have your Bible, please open it. Kung wala, pakinggan niyong mabuti. Tumutok kayong mabuti sa aking pagbabasa. As soon as Rachel has born Joseph, Jacob said to Laban, send me away that I may go to my own home and country.
Give me my wives and my children, for whom I have served you, that I may go. For you know the service that I have given you. But Laban said to him, If I have found favor in your sight, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Name your wages, and I will give it. Jacob said to him, You yourself know how I served you, and how your livestock has fared with me. For you had little before I came, and it has increased abundantly, and the Lord has blessed you wherever I turn. But now, when shall I provide for my own household also? He said, What shall I give you? Jacob said, You shall not give me anything. If you will do this for me, I will again pasture your flock and keep it. Let me pass through all your flock today, removing from it every speckled and spotted sheep and every black lamb, and the spotted and speckled among the goats. And they shall be my wages, so my honesty will answer for me later. When you come to look into my wages with you, everyone that is not speckled and spotted among the goats and blacks among the lambs, if found with me, shall be counted stolen. Laban said, Good, let it be as you have said. But that day Laban removed the male goats that were striped and spotted, and all the female goats that were speckled and spotted, every one that had white on it, and every lamb that was black, and put them in charge of his sons. And he set a distance of 3 journeys between himself and Jacob pastured the rest of Laban's flock. Then Jacob took fresh sticks of poplar and almond and plane trees and peeled white streaks in them, exposing the white of the sticks. He set the sticks that he had peeled in front of the flocks in the troughs, that is, the watering places, where the flocks came to drink. And since they bred, when they came to drink, the flocks bred in front of the sticks, and so the flocks brought forth striped, speckled, and spotted. And Jacob separated the lambs and set the faces of the flocks toward the striped and all the black in the flock of Laban. He put his own droves apart and did not put them with Laban's flock. Whenever the stronger of the flock were breeding, Jacob would lay the sticks in the troughs before the eyes of the flock, that they might breed among the sticks. But for the feebler of the flock, he would not lay them there. So the feebler would be Laban's, and the stronger Jacob's. Thus the man increased greatly and had large flocks, female servants, male servants, and camels and donkeys. Okay, anong title natin? A bright future in the midst of God's punishment. Magandang bukas sa gitna ng parusang nararanasan. So, in-skip natin dito mga kapatid, yung istorya ng kapanganakan ng mga anak ni Jacob. Hindi na natin tinalakayan. Medyo mahaba yan. So, dalawa ang asawa ni Jacob. Alam natin ang istorya, natalakay natin. Sino sila? Ang panganay na anak ni Laban na si Leah at ang bunso na si Rachel. Sino ang mahal ni Jacob sa dalawa? Si Rachel. Meron dalawang maid servant, o may tigisang maid servant ng magkapatid. Ang maid servant ni Leah ay si Silpa at ang maid servant ni Rachel ay si Bilhah. Okay? So, para sa inyong impormasyon mga kapatid, ang 12 anak, actually 13, young people. Listen very carefully. Maaaring gamitin natin ito sa panahon niyo at may malaking prize patungkol dito. Okay, sa Christmas. So, actually, ang anak ni Jacob ay 13. Okay? 12 lalaki at isang babae. Sino yung babae? Si Dinah. Okay? Dahil ang naunang asawa ni Jacob ay si Leah, unang nagkaanak si Leah. Ilan ang naging anak ni Leah sa una? 4 kaagad.
Si Reuben, si Simeon, si Levi, at si Judah. Si Judah, mapapag-aralan natin to later on, because Jesus Christ is descended from the tribes of Judah. Okay? Pang-apat siyang anak ni Jacob. Kay Leah, naiinggit ngayon si Rachel. Sapagkat dumadami yung anak ng kanyang kapatid, pero siya wala. At hindi siya magkaanak. So, ang ginawa ni Rachel, ibinigay niya ang kanyang maidservant na si Bilhah. Okay? Binigay niya kay Jacob. Naging asawa ni Jacob also at nagkaroon ng dalawang supli. Sino sila? Si Dan. Hindi ikaw, brother Dan. Si Dan at si Naphtali. Okay, yung dalawa na yan, si Dan at si Naphtali. Hindi na naman pumayag yung panganay na kapatid. Binigay mo yung iyong maidservant pa, ibibigay ko din ang aking maidservant. Binigay din ni Leah ang kanyang maidservant at pinasipingan din kay Jacob. Huwag niyong gagayahin to, mga tatay. Huwag kayong papayag. Kung nagdadala sa inyo ng babae ang inyong asawa at pasisipingan sa inyo. Totally different ang panahon natin ngayon. Tandaan niyo, ito yung panahon ng mga patriarka. Hindi pa nalubusan kilala si Yahweh dito. Pinag-aralan natin yan. Hindi pa nalubusan. Wala pa yung law. Okay? Wala pa si Moses, wala pa yung law. Wala pa yung mga bawal-bawal. Kaya huwag niyo isipin, nangyari ito kay Jacob, pwede na rin sa akin mangyari niya. No. Mga tatay, hindi ito pwede sa inyo. So, nainggit ang panganay na kapatid na si Leah at binigay din ang kanyang maidservant na si Silpa. At nanganak si Silpa na maidservant ng dalawa din. Si Gad at si Asher. Ilan na anak ni Jacob? 8 na. Totoong anak ni Leah, 4. Anak ng maidservant ni Rachel, 2. At anak ng maidservant ni Leah na 2. Okay? Ngayon, tumatakbo ang panahon, malaki na yung panganay na anak ni Leah. Siya na ang merong, listen very carefully, young people. Malaking price. Yung panganay ni Leah na si Reuben, siya na ang namamahala sa farm nila. At nag-ani si Reuben ng masasarap na prutas at nakita yon ni Rachel. Nung nakita ni Rachel na merong dalang mga ani si Reuben, nanghingi siya kay Reuben, nanghingi siya sa kanyang ate na si Leah. Tingin naman niya mga prutas na mandrakes, yung sinasabi, prutas. Tingin naman niya mga hinog na prutas na naani ni Reuben. Ate, humugot ngayon si dahil hindi siyang mahal ni Jacob. May pahugot na salita si Leah. Sabi ni Leah, kinuha mo na yung asawa ko. Kukunin mo pa rin ba yung ani ng anak ko? Yan ang sabi niya. Pati ba naman yung ani ng anak ko, kukunin mo ba? Sumagot si Rachel. Sabi ni Rachel, sige, ipapahiram ko sa iyo yung asawa kong si Jacob ng ilang gabi para sumiping sa iyo, bigyan mo lang ako ng mga prutas. So, tuwan-tuwa si Leah, dahil hindi sa kanya nakatira si Jacob, tuwan-tuwa si Leah, binigyan niya ng mga prutas si Rachel at mula sa pagbabantay ng mga tupa, hinarang na agad ni Leah si Jacob at sinabi, huwag kang umuwi sa inyo. Hinayar kita sa kapatid ko. Umuwi ka sa amin. Doon ka dahil hinayar kita sa kapatid ko. At nagdulot ito ng another 2 anak kay Leah. Sino sila? Si Isaacar at si Zebulon. And then pang-11 yung anak na babae. Si Dina. And then, nakinig ang Diyos sa panalangin ni Rachel at binigyan siya ng kanyang sariling mga supling. Sino sila? Yung mga susunod natin pag-aaralan. Si Joseph at si Benjamin. So actually, si Joseph ay pang-12 anak ni Jacob. Si Benjamin pang-13. Pang-11 yung babae, si Dina. Young people, listen. Okay, so makita natin yung istorya ngayon, mga kapatid. Para pag inumutakan
Sa binasa lang natin sa konteksto ng binasa natin. Parang inuutakan ni Jacob si Laban. Sapagkat makikita natin later on na magkakamal ng maraming pag-aari si Jacob sa pamamagitan ng mga flocks at mga hayop na pag-aari ni Laban. Okay? So ang tanong, did Jacob once again use deception in the process of acquiring wealth or livestock for himself? Na hindi naman sa kanya, kay Laban. Okay, tandaan natin, nung pumunta si Jacob sa lugar ni Laban, ano ang dala niya? Wala siyang dala. Sapagkat paparusahan siya ng Diyos doon. Wala siyang kadala-dala nung pumunta siya sa lugar ni Laban. Magiging alipin siya ni Laban. For how many years sa pag-aaral natin? 20 years or more. Okay? So, tandaan niyo to. Paparusahan si Jacob ng Diyos sa lugar ni Laban at aalipinin siya doon. Pero ang pag-aaralan natin ngayon is a bright future in the midst of God's punishment because of your sins. Okay? So, meron pang magandang bukas, kapatid. Tandaan mo, kasi tinuturo ng buhay ni Jacob. Meron pang magandang bukas na pwede nating tanawin at kapitan. Ito yung pangako ng Panginoon. Bagamat nagdaranas tayo ng parusa dahil nagkamali ka o dahil nagkasala. It is not yet the end of your world. Not yet. If you will listen, if you will trust and obey His words, there is always a very bright future ahead of you. Kung makikita mo at maunawaan. Okay. Did Jacob deceive Laban in the process of acquiring livestock for himself? No. Because kung talagang babaybayin natin yung konteksto ng ating pinag-uusapan, mga kapatid, makikita natin sa Genesis chapter 31, Genesis chapter 31 verses 10 to 13. Just write it down. Pag-aaralan natin later on, babasahin ko lang. Ito po yung naunang event bago gumawa ng paraan si Jacob. Now, this is the context. Did Jacob deceive Laban? No. Why? Because God once again spoken to Jacob in a dream. Kailan yung first time na nanaginip si Jacob? Kailan yung first time? Nung papunta pa lang siya sa kanyang tiyuhin na si Laban. Anong lugar yun? Napag-aralan natin. Luz na tinawag ni Jacob na Bethel. Young people, maging sharp kayo. Okay? Doon sa Bethel na yun, nanaginip si Jacob. Okay? Napalalakihin ng Diyos ang kanyang pag-aari, at ang kanyang nasasakupan, at ang kanyang lahi. Okay? Doon sa lugar na yan, kaya nagtayo siya ng pillar. Now, 20 years forward, eto na ngayon yung sitwasyon. May mga anak na si Jacob, gusto na niyang pumalas kay Laban. 20 years na yung nagdaan, na naginip sa pangalawang pagkakataon si Jacob. At ito yung laman ng panaginip. God has once again spoken to Jacob in a dream. Genesis chapter 31 verses 10 to 13. In breeding season, I once had a dream. Nagnanarrate si Jacob dito. In which I looked up and saw that the male goats mating with the flock were streaked, speckled, or spotted. Yung parang may balat, kasi yung alaga, yung mga lamb ay pure white, yung mga goats ay pure black. Okay?
Ganon yung mga alaga niya. So, ang kasunduan nila ni Laban is, kapag may lumabas dyan, sa pure white na yan, na may bahid, o may balat, o may tagpi, sa akin yun, sabi ni Jacob. Pag may lumabas sa kambing mo na may mantsa, kung ano man yan, sa akin yun. Tuwan-tuwa naman si Laban kasi imposible. Tuwan-tuwa si Laban. Pero that was the exact command or instruction of God kay Jacob. Ang Diyos ay Diyos ng imposible. Gusto kanyang payamanin sa imposible, pwede ba? Amen! Because He is God. He can create. If you will just listen, kagaya na nangyari kay Jacob. The angel of God said to me in a dream, Jacob. I answered, here I am. And he said, look up and see that all the male goats mating with the flock are streaked, speckled, or spotted. For I have seen all that Laban has been doing to you. Now, here is our God. Hindi siya papayag. Because He is a righteous God. Nakikita niya kung anong ginagawa ng tiyuhin ni Jacob sa kanya. I have seen all your miseries, Jacob. Kaya gantong gawin mo, Jacob. Now, the context is, hindi muling ginamit ni Jacob ang deception. Hindi sa kanya nang galing ang idea na kunin kay Laban ang mga spotted, speckled na manggagaling sa mga flocks. This is a direct instruction and order by God through a dream. So, magitan ng panaginip. And then, nagpakilala ang Diyos 20 years after ng unang encounter nila ni Jacob. I am the God of Bethel. Ngayon, sinasabi na niya because yung unang encounter nila ng Diyos, kapatid, nagpakilala ang Diyos. At nagpatayo siya ng pillar doon. At tinawag niya yung lugar na sa Diyos. Okay? Kaya ibinabalik ng Diyos yung una nilang encounter. For His consistency. Sabi ng Diyos, I am the God of Bethel, where you anointed a pillar, and where you made a vow to me. Ako yung Jacob. Ako yung nakausap mo sa Bethel 20 years ago. At binabalikan kita ngayon. At tutuparin ko sa'yo kung anong pinangako ko. That was 20 years ago. But our God is a God that is faithful in fulfilling His promises. No matter how long it may be. Pero ang ating Diyos, kapatid, ay totoo sa kanyang pangako. Tayo lang ang naiinip. Now, binabalikan na siya. Now, leave this land at once and go back to your native land. So God has His way of vindicating the injustices na nangyayari, kagaya ng nangyari kay Jacob. Anong matututunan natin yan? Meron tayong dalawa. Anong matututunan natin doon? Number 1, what is our learnings from Jacob's story? Dito sa story na to, while experiencing the consequences of sin. Number 1, never retaliate for any wrongdoing, but wait patiently for God's vindication. Marami sa atin nakakaranas ng injustice. Amen? Meron ba? Marami sa atin nakakaranas ng mga injustices. Kawalan ng katarungan. Ini-exploit tayo. Marami sa atin yan. But, isa sa mga dapat nating matutunan dito sa istorya ni Jacob, never retaliate. Do not retaliate. Never retaliate. Anak ka ng Diyos. Huwag kang gaganti. Never retaliate for any wrongdoing. But wait patiently. Dahil hindi natutulog ang Diyos mo. At ang Diyos mo ay nagsasabi, huwag kang huwag kang maghihiganti. The vengeance is
Mine, says the Lord. At pag siya ang gumanti, it will be very sweet. Napakatamis nun para sa iyo. Kapag ang Diyos ang gumawa ng kanyang paghihiganti. So never retaliate. Remember, like Jacob, remember that you have sinned also. Si Jacob nagkasala eh. Wala siya dun sa standpoint. Wala siya dun sa platform na pwede siyang mag-retaliate, gawin niya kung anong gusto niya gawin. No. Nasa consequence siya. Remember that Jacob had sinned. And remember also that you have sinned. May kasalanan ka. And you are now experiencing the consequences that you deserve. So be patient. Magtimpi ka at hintayin mo and wait for God's instruction. Jacob did not retaliate to Laban's cheating on him for 20 years. Hindi siya kumikibo. Hinahayaan niya. Pero hindi tulog ang Diyos. Alam ng Diyos kung paano kanya bigyan ng blessing sa kabila ng pagdurusa mo, sa kabila ng pagtitimpi mo. Sa wakas, nakakaunawa at nakakaranas ng vindication ng ating Diyos. Marami sa atin, naka-experience na. Matagal na nagtitimpi. Matagal na hindi kumikibo. But when the vindication of God has come, it is very sweet. Napakatamis. Jacob did not retaliate to Laban's cheating on him. To give in and respond unfairly to the wrongdoings na na-experience mo sa mga tao is to be no different from your enemy. Kung gagawin mo rin, gaganti ka rin sa ginagawa sa iyo, wala kayong pinagkaiba. Pareho lang kayo. Tandaan mo, kapatid, do not retaliate. Wait on God. And God's vindication is sweet. Very sweet. And lastly, yung tayo magpo-close. Our learnings from Jacob's story while Jacob is experiencing consequences of sin. Do exactly what God commanded you to do. Huwag mong unahan ng Diyos. Huwag mong i-short circuit. Ang gagawin ng Diyos, huwag mo siyang unahan. Do exactly what God commanded you to do. To avoid trouble and future problems. Okay? Kung ikaw ang mangunguna, hindi ka omniscient, hindi mo nababasa ang isip ng tao, hindi ikaw ang nagtatakda ng mga tamang pagkakataon. Ngunit ang Diyos is the God of complexities. Jacob has done exactly what God told him in a dream. Nanaginip siya, nagbigay ng instruction ng Diyos sa panaginip niya, and Jacob did exactly what God told him to do in a dream. Although Laban treated Jacob unfairly, God still increased Jacob's wealth. Okay? Huwag kang, ano yun? Huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang sila. Huwag kang mag-alala. God knows what He is doing. Amen? Alam niya kung anong kanyang ginagawa. Kahit na nandun ka sa pagiging alipin, parang walang mangyayari, walang magagawa. But God is sovereign. The God that holds you is sovereign and in control of everything. He can even make possible the impossible. Because He is God. Tandaan mo yun, kapatid. Huwag kang mag-alala. Gagawin ng Diyos kung ano ang nararapat. Although Laban treated Jacob unfairly,
God still increased Jacob's wealth. God's power. Tandaan mo. We will close with this. God's power is not limited by lack of fair play. Pag umisipin, hindi ayos ang ginagawa. Walang justice sa ginagawa. Huwag isipin yun. Hayaan mo ang Diyos. Kaya niyang gumawa kahit sa ganong klaseng complexity. He has the ability to meet your needs and make you thrive even though other people mistreats you. Okay? Kahit na hindi magandang pakitungo sa'yo ng lahat ng tao. Pero anak ka ng Diyos. Isang araw, eto sila, eto ka, isang araw dahil anak ka ng Diyos. Oh! Amen! Papurihan natin ng Diyos, palakpakan po natin siya. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!